Good morning sa tanan. This is Cornerstone Believers Radio Program. Kani karon si Evangelist Mav. Kuyog na ko si Apostle Mark and si Henry. And of course, sa kanunay no, kuyog na to karon si Dr. Faulkner. Maayong buntag sa tanan. Alright, I'd like to take the time to invite everybody to follow our YouTube channel, that's Music Generation Official. I-follow na mga kaigsunan so you get to see mga manindot nga mga music videos and songs. We have a lot of songs to come rabajud no? Especially sa ato ang mga streaming platforms that we are using. We have Spotify, Apple Music, we have YouTube Music. I-follow ka na, you get to stream all our songs. Napo tayo mga covers na sa ato ang Facebook, that's Music Generation, gyapon no? Music Generation. And ayaw og kalimot to follow our other nga mga Facebook pages. We have CB Church Connect, we have Counterflow, we also have Sips of Scriptures. Alright, maayong buntag sa tanan ato. I-greet ang atong mga kuyog diri Apostle Ed Mark. Maayong buntag Manasa, Francisca Sonao, Demirose de la Torre. Maayong buntag. Maayong buntag. Sister Erinea, maayong aga sa imo. Maayong aga. Maayong aga sa Ilog Negros Occidental. Kanindot. Kisa pa manadiri. Hakuna Matata o napo de ay. Maayong buntag sa imo de. Diri sa pikas dapit no may buntag ni Pastor Lito and ni Sister Melissa nga kanunay natong kuyog sa matag adlaw. Alright. sige. Mag-ampot ka lang sa tuwang pagsugod. Apostle Mark, you lead the prayer. Let's pray. Father, in the name of our Lord Jesus Christ and in the Spirit of holiness, we thank you sa imong ikatagaron nga buntag. Ug imo kaning gibalaan una para kanamo sa imong mga anak, sa imong mga katawhan, para usab nga mag-enjoy ang mga anak. Busa mo pagresponde mo usab kining gibalaan di kanimo para mas makita namo ang imong kamayo o imong kinaiya o lain na pod nga anggulo sa imong pagkaikaw karon. Mas masabta namo pinaagi niini nga mensahe nga pagkadadon. Ang tanan nga mamati ni amahan mong giampo da kanimo nga magaministeri ka dili lang kay karon kundi sa mga panahon pa nga malabot nga bisag dili live lang nga pamatian kini nga mensahe. Magaministeryo kani magahatag og kaayuhan dili lang sa lawas kundi sa kalag kayod. O kanamong giampo kanimo amahan ngalan ni Jesus. Amen. 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 Hindi kabuntagon mga higala. Mag-lead ako kaninyo sa pagtuon. May tungod sa topic nga sarihang ang dalan daw gibabagan. When the path seems black. Paliw kog basa Apostle Evangelist Mav sa English nga translation sa Exodus chapter 14 sugod sa verse 5 hangtod sa verse 14. Medyo taas pero Taas. I'll be reading from NLT version. When word reached the king of Egypt that the Israelites had fled, Pharaoh and his officials changed their minds. What have we done letting all those Israelite slaves get away? They asked. So Pharaoh harnessed his chariot and called up his troops. He took up 600 of Egypt's best chariots along with the rest of the chariots of Egypt, each with its commander. The Lord hardened the heart of Pharaoh, the king of Egypt, so that he chased after the people of Israel, who had left with fists raised in defiance. The Egyptians chased after them with all the forces in Pharaoh's army, all his horses and chariots, his charioteers, and his troops. The Egyptians caught up with the people of Israel as they were camped beside the shore of Pi-Hahiroth across the Baal-Zephon. As Pharaoh approached the people of Israel, they looked up and panicked when they saw the Egyptians overtaking them. They cried out, and they said to Moses, "Why did you bring us to die here in this wilderness? Weren't there enough graves for us in Egypt?
What have you done to us? Why did you make us leave Egypt? Didn't we tell you this wouldn't have happened? This would happen while we were still in Egypt. We said, leave us alone. Let us be the slaves to the Egyptians. It's better to be a slave in Egypt than a corpse in the wilderness. But Moses told the people, don't be afraid. Just stand still and watch the Lord rescue you today. The Egyptians you see today will never be seen again. The Lord himself will fight for you. Just stay calm. Pwede ko basa, Andre, sa Cebuanong translation. Sa APD version, versikulo 5. Sa 5, sa dihang nabalitaan sa hari sa Ehipto nga miikyas ang mga Israelinhon, nausab ang iyang huna-huna ug sa iyang mga opisyal bahin sa mga Israelinhon. Miingon sila, unsa kini atong gibuhat? Nganong gipalakaw man nato ang mga Israelinhon? Karon wala na kitay mga ulipon. Busa, gipaandam sa hari ang iyang karwahi ug ang iyang mga sundalo. 7, gidala niya ang 600 kagatos sa pinakamaayong karwahi sa Ehipto ug ang uban pang karwahi. Gidumalahan kining tanan sa iyang mga opisyal. Gipagahi sa Ginoo ang kasing-kasing sa paraon nga hari sa Ehipto. Busa, gigukod niya ang mga Israelinhon nga maisugong mibiya. 9, ang mga Ehiptohanon nga miuban sa paggukod mao ang mga sundalo sa hari uban sa iyang mga tigkabayo nga nagsakay sa mga kabayo ug mga karwahi. Naapsan nila ang mga Israelinhon sa ilang ginakampuhan daplin sa pulang dagat duol sa Pi-hahirot at bang sa Baal Zephon. 10, sa nagpadulong ang hari ug ang iyang mga sundalo, nakita sila sa mga Israelinhon. Busa, nangahadlok sila pag-ayo ug nagpakitabang sila sa Ginoo. Miingon sila kang Moises, nganong gidala mo pa kami dinhi sa kamingawan aron mamatay? Wala ba'y lubnganan dito sa Ehipto? Nganong gipagawas mo pa man kami gikan sa Ehipto? Di ba nag-ingon man kami kanimo dito sa Ehipto, nga pasagdan mo na lang kami nga magpaulipon sa mga Ehiptohanon? Mas maayo pa nga nagpaulipon na lang kami sa mga Ehiptohanon kaysa mamatay kami dinhi sa kamingawan. 13, mitubag si Moises sa mga tao, ayaw kamo kahadlok, pagmalig-on kamo ug tan-awa ninyo ag pagluwas kaninyo sa Ginoo karong adlaw. Kanang mga Ehiptohanon nga nakita ninyo karon, dili na gayud ninyo makita pag-usab. 14, pagmalinawon lang kamo, ang Ginoo ang makigira alang kaninyo. Apostle in Mark, before ko nga mag-share sa word yung Ginoo, sa may imuhang initially mo nga nasabtan ni nga itong ibasa. So, nakakinabantayan. Kuhaan, Bremit, no? Basta wala makita sa tao, Israelita ni nga gilid ni Moses, nakita nila nga wala na trap na sila. Mahayon nilang leader. Dayon gusto mo balik sa naandan. Gusto mo balik sa karaan nga kinabuhi. So, sama sa ilang gisulti. Maro na ba dayan, Bremit? Ikaw Evangelist Marv. Based po sa itong mga nastoryan from the past few days, this is a time wherein siguro desperate na kayo sila aning moments, and during mga times nga makalilisang, these are that makita na to from the past, no? Lipay pa kayo sila because they were free, they were even have very festive pa manggani. But when time comes nga medyo shaky na ang situation kani, no, they were cornered from left to right sa gasam rag, okay, all we have are the valley, mountains lang, and the sea. Sa totoo ba nga asa naman tani paingon din napay ga ung diri nga mga Egyptian. So what's gonna happen to us? Kita po nako diri ba nga at times nga inani, as times of shaking, sometimes ang tao mangita gyud og somebody nga ilahang ma-blame.
Siguro, no? It's something very relevant from what I just read right now. Okay. Salamat. Kasulay ba ka mga gala nga naa kay mga panghitabo sa mga kinabuhi nga tubang mga ang putahan ni ini murag nasud putahan sa solusyon sa problema nasirado na Mm. or ang dalan sa unahan murag tan-aw nimo murag na block by insurmountable nga obstacles kay mga babag nga di na nimo sulbad. Siguro ikaw namati karon na kay medical bill Mm. ngayon di mo kabayad ano mahal ako am lang or na relationship strain nga sunsa anong palingkamot sunsa anong pagpaubos di gyud di mo sulbad kay ang imuhang kaatbang nimo ang garbo sang kos langit. Mga ato na po yung mga siguro mga damgo nimo sa kinabuhi nga pangandoy sa kinabuhi ba nga lisod kayo daw imposibleng maabot. Mm. Kini nga to ang ginabasa karon makatabang na to sa pag hatag na to og idea ug pagpaligon sa tong kaugalingon because ang passage man gud mga higala nagbutang sa Israel nagbutang gid mismo sa Israel sa pressure bitaw nga punog pressure nga moment ngano sa tabo nagbiya sila Ehipto dayon pagbiya ng Ehipto makita sa tubangan nila nga dunay dagat, dunay tawag og Red Sea. Apan, ang mga Egyptian army is bearing down from behind. Nagsunod nila, dili alang-alangon sila. Kumukuhan, gumsupak patay yun. And, kini nga, istorya man good, wala na ibutang sa Ginoo sa Biblia, kaya para lang himo ng istorya sa mga bata. Hindi pang bata ng istorya. It invites us to pause, listen, and choose trust over fear. Kung ikaw na pa kayo mga kahadlok sa kinabuhi nimo, o sa klases kahadlok na imong kitubang karon, di mo siguro ka mahadlok ungo, di ka mahadlok abat, pero mahadlok ka beronon. Mahadlok ang mga dagan kayong mga utang. Hindi ka kasabot niya, nag-asang nakadiptang mutago. Ako ang ipaambit kaninyo how God meets us in the Red Sea moments. Karausan nato natay mga Red Sea moments. Muna siya mga moments that test our faith and expand our trust in Him. Di ninyo masukod. Di ninyo makita. Usa sa akong nabantayan na Apostol Edmark ba ka naman. Tugiin ko ninyong duha ba. Yung mga tao nga, okay ba kayo ang kinabuhi, okay ba kayo himtang. Murag sunod pa na sila nimo. Pero nana din na sila ay mga duda nimo. Nana sila yung mga question sa imuhang leadership o sa imuhang pagkatao. Kay ningon ang gibasa ba nga nganong gibuhian taman ang mga Israelita wala hinuon kita yung mga ulipon. So sugod nag-question tong kuan kadtong mga tao nga ning follow sa ilahang paraon. Then ningon ang bersikulo 6 busa giandam sa hari ang iyang karwahing igugubat ug ang iyang mga sundalo. Gidala niya ang 600 or 600 sa labing maayong karwahi ug ang uban pang mga karwahi nga gidumala sa mga opisyal. Ini mo biyang utso gipagahi sa Ginoo ang kasing-kasing sa hari. Makay mo mga Ginoo makalagot mga tawanan kontrabida sa ginabuhi. What if ang Ginoo mo nagpagahi ala? Then ano ba yung purpose? Nga nagipagayon po sa Diyos kaya para lang dulaan yung pagbati? No. Gusto sa Diyos i-reveal ng iyang power, ng iyang glory, iyang character. Pinagi sa sitwasyon, pinagi sa moment. Kung sa imong gatubang karon. So, kinahanglan nga magmatngon lang ka unsaon mo na siya dili sa tuhanong diskarte kung dili pinagi sa gahom sa Dios. Kaya iningon na Biblia, gipagahi sa Ginoo ang kasing-kasing sa hari o gigukod niya ang mga Israelita nga maisugong namiya. Dayon, versikulo 9, ang mga Ehiptohanong kasundaluhan uban sa ilang mga karwahi migukod kanila og hiapsan nila ang mga Israelita sa ilang gikampuhan daplin sa dagat nga pula. Duol sa Pihaherot o sa Baal Sipon. So, mapsan yun. Kaya ang Diyos ko'y katuyo. Sa dihang duol na ang hari ug ang iyang kasundaluhan. Dili na ang thrilling.
Nangahadlok pag-ayo ang mga Israelita. Kano? Nangahadlok. Ha? Meaning, wala pa sila nahadlok. Apan sa dihang nagkaduol na ang ilang problema, nangahadlok na sila. Nangahadlok og nagpakitabang sila sa Ginoo. Mura ba yung ganahan? Kaya nangahadlok, hindi pakitabang. Nami mga taong buangon og utok. Nangahadlok ra pero dili mo pakitabang sa Ginoo. Kadang tao nga nangahadlok ka, honest ba? Nahadlok ka, yan na nga kagtabang sa Dios. Mo ni nindot. Kay mo ni honest nga tao. Ningon ang bersikulo 11, miingon sila kang Moises. Ang problema na po mo ni, negative na nangahadlok, positive na nagpagkatabang sa Dios, negative na po din nagyaw-yaw sa leader. Ingon sila, wala na ba kay tayo kalubngan? Wala na ba ay kalubngan nandito sa Ehipto nga gidala mo man kami dinhi sa dapit nga awa-aw aron lang mamatay? Na. Ito na. Tanawag unsay among gidangatan tungod sa imong pagdala ka na gawa sa Ehipto. Dili pa nagpasidaan man kami kanimo sa wala pa kami manglakaw nga mitabo gayud kini. Giingnan ka namo pasagdin lamang kami nga magpaulipon sa mga Ehiptohanon. So mas ganahan din silang himong ulipon. Mo na problema sa mga tao ning kalibutan na mas ganahan pa sila mahimong ulipon silang bisyo, ganahan pa sila maulipon sa yawa, ganahan pa sila maulipon sa bisan unsang klase nga mga binuang bakak na Satanas kaysa mahimo silang gawas nun diha kang Kristo. Ilang ni ko na maayo pa nga magpabilin kami nga ulipon kaysa mamatay dinhi sa awa-aw. So, usa ni siya ka-questionable kayo nga statement igalaw gato na siya ang i-deal ning kabuntagon karon. Doon ay practical relevance ni ini nga mensahe mga gala. Una sa tanan, ang inyong subton ba that we all face Red Sea moments. Bisa pag professional ka o sa mga negosyante ka o empleyado ka o dako kang sweldo o gamay sweldo, kitang tanan doon na kita gitawag og mga kanang pulang dagat sa ato ang kinabuhi. Unsa man ang pulang dagat sa atong kinabuhi? Dapat natubang jud dagat nga pula, nga color pula, dili kaya ngalan ra man gud Red Sea. Usa ni siya ka mga paghitabo sa imong kinabuhi nga ang options are not clear. Ang mga options ba dili klaro ba? Amen. Og ang kahadlok mo'y mutintal kanimo nga mo retreat ka or mapanik ka. Mo ni tawag og Red Sea moments. Mo na nga pamati nining minsaya kay doon ako tulong nga giandam nga mga pagtulunan nga makatabang nimo nga kung magatubang na ka sa Red Sea sa imong kinabuhi, kabalo ka sa buhaton. Yung ka dili ko interesado na pastor kay wala pa ko Red Sea. Wala pa. Bata-bata pa man siguro ka. Mag-aitama raman ka, aita pa. Aita pa. Gay ko tita, gay ko tito. Pero kung ikaw na breadwinner, magkatubang dyan kag walay paglaom nga kahimtang. Magkatubang ka o tawag og pihahirot. Magkatubang kag Baal Sipon, magkatubang nagtalikod ka o gagugukod sa mong kinabuhi nimo. So mga igala, doon natin una nga punto ni natong lumalundungan. Number 1, recognize your pressure. Ano sa Andre? Recognize your pressure. Ang yabag nga tao kanang bisag naay problema, mingon siya wala na. Kauban na sa iyang motor niya nga bisag na nimaho na kay wala na i-change oil, mingon siya okay ra na. Pagkaugma na ipandaron pa nimo bungkag na siya. So, kinahanglan nga ilhon nimo unsay pressure nimo sa imong kinabuhi. So, ang gist man gud ini nga verse kanang from verse 5 to 9 nga the people have fled and the wilderness has got them. Naa na sila sa kamingawan and the shepherds of Israel are disoriented. Ang problema ni Evangelist mao ni. So wala pa si Moses ning abot sa eksena. Dito pa siya sa dapit sa balay nila ni sa iyang ugangan nga si Jethro. Ang Israel nana sila leader. So Mark nana sila leader, nana sila yung mga shepherds. Samtang yung may galaha kay aron nga makuha ninyo ning atong konteksto sa atong panahon ba. Ayaw pag-unahon na ang Israel kanya adto walay leader nga bisag ulipon sila nga naa sila sa Egypt, nana sila yung mga leaders, nana sila yung mga shepherds. Ang problema lang kang ilang mga shepherds wala pilia sa Dios aron nga mulid gyud sa tibuok kanang kanasor at tibok nasod sa Israel. Dili ang ilang shepherd gyud mo gitagaan sa Ginoo og mensahe.
Pero wala na pasabot nga kanang wala sila message from the Lord just like Moses received. Nga dili sila mga tuuhan sa mga Israelita. Tuuhan sila. Ang problema mo ni, basta ang mga leader magkapanik na, automatic sunod na mga sakop diretso. Ang problema mo po ni. Ika na po mga sakop-sakop ra po, mga followers. Sige po lang to sa leader. Kung ang leader ng tarantar na, hindi tarantar po sila apil. Kung ang ilang mga leader nila, nangayabag ng mga utok, nangayabag ng po sila apil. Kung ilang mga leader, musugod ng rebuildi, rebuildi na po na sila. So, unsa may nakatuna ni mo ni Apostol Mark na ay pinaka-pili sa Ginoo niya na apoy mga leader diha nga influential po sila nga pwede silang maghatag og panic or muad sila kanang fear sa mga followers sa Israel. Dapat yun nga uminan tayo ng leader kay makapikto man siya nga ako ni parang sa ako ang mismong anak na kung makita siya sa ako nga mag-uol po siya. Bisa ko siya kabalo sa rason. Kung malipay ko, bisa nadagma siya, yung katawar ko, katawa po siya. So, ko po siya kabalo sa rason. So, inala po ang Bantayan. bantayan. Di ba ano rin ko nimo nga nili nga moment nga ikaw kun nagkukuron ko mo kasundaluhan nga andam gyud mo patay. Dayon katubang gusto mo maikas, gusto mo miskapo pero ang katubang nimo dagat nga dako kayo, Red Sea. Nya mulingi pukas pikas tuo sa wala pud puros kabukiran. Saka ka dito, takbo ka sinaka dito. Then wag gyud mabtan gyud mo. So imo nakita diha nga the fear is real. So, dili na joke-joke ang fear diha. True. So, tuduan mo na ko bagay na mag-ibang mga kaswanon good. I think dili uban kasagaran ginoon. Pero bang denial? Denial sa problema, denial sa pressure. Ayaw Yes. deny ang pressure. I-recognize ang pressure. I-recognize ang pressure kay mo na siya unang pamaagi nga masulbad nimo ang imuhang mga pangatubang karon. Mo na pinaka number 1 gyud. The fear is real. Kaya nitabo nila ang mga people na trap. Then doon yung army na gukod. Then ang future nila is walay siguro. The future was uncertain. But fear, sultihan mo na ako, speaks louder than faith sometimes. Kung di ka kabalo mo atubang na ana, ang kahadlok, mura siyag mutingog, kusog pa sa pagtuo. Mura siyag driving you toward panic or bargaining or backtracking or worse is backsliding basta na kay mga kadlok mo na kasagaran ng kaswanon mahadlok silang future, mahadlok sila sa ilahang dagan silang kinabuhi, murag nalanganin sila silang posisyon, murag natandog ng ilahang ego mo na nga mo backtrack, mo bargain, mo panic basta daghan kayo di magkadimao mingon sila di na lang ko kapadayon pastor kay ngani taga listahan ba taas kasi lakto ka pag istorya wala sila bas dako nga faith kaysa ilahang gitubang. So ang unsa ko paghatag application ni Minchay ngani mga igal ngani ra ko ng Red Sea moment nimo honestly before God. Amen. Ingna ba ako personally ako sa Mark naadyo kay sapod ako gitubang di ko mingon nga Ginoo kabalo na ka di oy. Ingnon ako Ginoo nga Ginoo. Kabalo ka nga mo ni katubang nako nga problema karon. Tabangi ko nga masulbad ni siya. Di kay bahala nang Ginoo na basta kay ako dire. Way problema. No. Identify what you fear most and invite God to reframe it with His promises. Practice a quick faith check. Ano bang, what does God's character say about this moment? And what step of faith is He inviting me to take today? Kay, kung magatubang na dagko kayo ng mga problema sa kinabuhi nga, mura kag naa ka tunga, walang tuo, mura kag bundakan, mura kag gitabon ng kalibutan, or di sao na nimo na, ang imuhang pangutana mo ni, what has God already shown me He can do? Kay naagi na siya lusot. Ingnon gyud mo nako na ay lusot.
Mo na nagkanta si Don Moen bitaw. God will make a way when there seems to be no way. Mama na siya. Kung ikaw kuto para kaning kanta na, di wa jud ka kasulay sa imong kinabuhi. Nya gusto ka makasulay? Aw, maabot jud sa panahon nga magatubang kag problema nga wa gyud solusyon, nga makaingon ka nga kung tinawhanon wa gyud solusyon apan ang Dios maghimog solusyon bisag walay solusyon. Ha, iban ba? Ang Dios maghimog dalan bisag walay dalan. Yeah. Ang Dios maghimog solusyon bisag walay solusyon. Pwede ba na siya, Andre? Pwede kayo, primary. Pwede, kaya wa may lisod sa Dios. Amen. So ang imo lang number 1 button nimo, ilha lang ang pressure nimo. I-recognize ang imong pressure. Number 2, number 2 is let God's word be over your feelings. Tuguti nga ang pulong si Dios mo mo pag-ibabaw sa imong pagbati. Kasagaran sa mga Kristohanon nga masangit mahagbong sila sa ministry, maundang sila sa mission, tungod kay mas ilang palabihon ang ilang feelings kaysa pulong sa Dios. Example, yung na Biblia, get rid of all bitterness. Pero daghang mga pastor, bitter lang gyapon. Maguba gid ka ana kay ano man. Sus ang pagbati kung di ka kabalo mo dala na, di ba? Apostol Mark mo tang iskutan gini nagikantas sa tubalay sa prayer center din, padulong da diri. Ang tanang tao na dyan siya emotion. Di na siya tao kung may emotion. Tinuod. Ang tanang tao na emotion, pero kung ang imong emotion di ka kabalo mo manage niya na imo na siyang palabihon kaysa pulong sa Dios ay guba gyud ka. Di ba, ningon ko ganun na po sa Mark nga, bisan ang katawa makadaot. Sobrang katawa makaunsa. Kadaw. Gwapa ka nga pagkababay. Nung katawa ka, baka ka kasanan, nung murakag ka, kaingon ng mga tao ni Nilaran ng bihalang, gwapa mo unta niyang katawa. Tinuod. Doon ay mga tao nga, yung katawa ko, so kasanan, nakasapan sa silingan. Di ba, nakasapan din noon sa tungkol sa katawan niya. So, ang sobrang katawa, kung di ka kabalo mamanage sa ana, pwede kang maguba, madaot ka. Ha? But si Chris Aquino to sa una bitaw kasi kachikat pa kayo siya. Si Chris Aquino, cute kayo may English, lami-lami kayo may English, pwede katawa. Diba? Kayo ko sa si Chris Aquino mo katawa. So, kinahanglan kabalo ka ma-manage yung mga feelings, mga higalan. Ug most importantly yun, ang pulong sa Dios mo ay ipaibabaw kaysa imong pagbati. So, unsa may giingon sa verses 10 to 12 Apostol Mark, versikulo 10 hangtod sa 12. Versikulo 10 hangtod sa 12 Apostol Mark. Sa nagpadulong ang hari ug ang iyang mga sundalo nakita sila sa mga Israelinon. Busa nang hadlok sila pag-ayo ug nagpakitibang sila sa Ginoo. Verse 11. Ingon sila kang Moises, nganong gidala mo pa kami dinhi sa kamingawan aron mamatay? Wala ba'y lubnganan dito sa Ehipto? Nganong gipagawas mo pa man kami gikan sa Ehipto? 12. Di ba nagingon man kami kanimo dito sa Ehipto nga pasagdan mo na lang kami nga magpaulipon sa mga Ehiptohanon? Mas maayo pa nga nagpaulipon na lang kami sa mga Ehiptohanon kaysa mamatay kami din sa kamingawan. Muna akong nabantayan na Apostol Mark. Nga ang tao, dali rang malimot sa tanan ng mga maayong nahimo sa Diyos. Their feelings overwhelm their memory of God's past deliverances. Di ba napulo kampak ang Correct. ang nakaluwas, ang napulo kampak ang nagian sa Ehipto bisag usa walay usa nila nga bisag usa ka hampak ato walay usa ka Israelita nga naigo. Limot sila na. Munda ka sa bisag unsa pa nimo kabuutan, katarong pa nimo mga leader ya usa ka sipyat. Bisag dili ko na sipyat gud, bisag ilang pananaw nila na sipyat na ka or gituyo sa Dios, gadunay moment nga inana. Pero ilang pananaw nimo, ikaw nang pila ka bad nga person. Tungod kay dili nila makita ang tanan ng mga memory sa mga maayong butang na nabuhat. So timan ni ang instruction sa Dios pinaagi ni Moses mo na maka-reverse sa ilang fear into faith. Timan ni fear not, stand firm and see the salvation of the Lord. Mo na words ni Moses. Ha? Pasag di lamang malamang gitong ingon pasag di lamang kami ng mga matay o masag di lamang kami nga mahimong ulipon rather kaysa mamatay kami din sa uwaaw.
Tiningon si Moses 13, ayaw ka mo kahadlok, pabilin sa inyong nahimutangan. Ug tanawang buhaton sa Ginoo dining adlaw aron pagluwas kaninyo. So dapat inguna ang utok sa tao. Nga bisag unsa kadakos kahadlok, bisag unsa kadakos problema, ang pulong sa Dios, man unsa may nahimo sa Dios kaniadto, karon na noon siya nga mapakyas nimo. Ang Dios ka nagpakaon nimo gikas pagkabata nimo, hindi pagkabalong mo kaon na pagkastagwangkan sa mong mama nimo, gibuhi ka sa Dios, karon na noon ka biyaan sa Dios. Kung sa man kunong problema ha nimo kaniadtong gibiyaan ka sa Ginoo. Kaya makaingon ka, awa ko salig ng Dios, kaya anytime mamiya na sa ere, ikaw siguro may mamiya kaysa Dios. Nung ka ang Dios. Dili mamiya ang Dios Amen. So, ang pag-aplika rin ng mensahe ng Higala mao ni, in crisis, anchor your actions in God's Word, not in your emotions or complaints. Si bisan kinsa nga tao nga mas naglabi ang iyang emosyon, mas naglabi ang iyang complaints, mas daghang reklamo, na ako tambag nimo, pamimbro sa mga Israelita ng mga reklamador. Okay. Known ang mga Israelita sa mga reklamador. Known sila. So, balikon ako, paharia ang pulong sa Dios kaysa imong pagbati. Amen. Number 3. Kung ikatulo nga pamaagi ba kung kita na ka nga ang dala nimo na daw murag nababagan na sa number 1 gini, recognize your pressure. Number 2, let God's word be over your feelings. Number 3, be dependent on God's deliverance. Be dependent on God's deliverance. Kita nimo nga the sea divides and salvation arrives. Ang verses 13 to 14 nag-ingon, ayaw kamo kahadlok, pabilin sa inyong nahimutangan, ug tan-awang buhaton sa Ginoo nining adlaw aron pagluwas kaninyo. Kanang mga Ehiptohanon dili na ninyo makita pag-usab. Paghilom lamang kamo, kay ang Ginoo mo'y makig-away alang kaninyo. Ikaw igala kung naadyo kay kalagutan nga tao. Ha? Kung maalamon ka, maghilom ka. Tuguti nga ang Dios mo'y moaway alang kanimo. Amen. Pero ikaw, bugo ka nga tao, ikaw mo si pangaway. Kuan mo siya, bugo ka, ano sige magkagpangaway. Kung maalamon ka, hilom. Ina nga Ginoo. Laban magkakanako. Puspusir ko ng tao. Hana. I-express ang imong emosyon nimo. Nung ka nga ikay sig pangaway kay, ingani mo nga siya higala. Once gani nga mangaway na kag tao, once man ni malos na kag tao, dili na jud na mulaban ang Dios nganuman. Nanang hustisya. Mo na to. Nga duble man. Imo pang isumbag, imo pa sa pasumbagon sa Dios. Pinuang mo ng imuha. Abusar mo ng imuha. Kung magpakahilom ka lang, ang Dios may mamuhat. Bisag unsa kadako silang problema ni ini Evangelist Mav. Bisag unsa kadako silang problema ni ini. Kadako ka sa gigukod sa army. Ningon nas Moses, paghilom lamang kamo. Kaya ang Ginoo mo'y makig-away alang kaninyo. Amen. So manghigala, deliverance comes through God's power, not human cleverness or strength. Our role is posture. Wow. Ha? Our role is posture. But pasabot doon tayo, stillness in trust, willingness to move when God says, and most importantly, gratitude when He saves. Magpasalamaton sa Diyos na kung maluwas na ka. Diyon, Amen. lihok, kung ang Diyos mingon lihok. Diyon, pinaka-importante. Ha? Pinaka-una di ay, kalma. Ay, sige, sige, yaw reklamo di, daghanang tarantar yung, kalma. Kaya mo nagipangita sa Ginoo mo na mga taong masaligon. Taong hilom, mo ni tao nga, doon ay pagsalig sa Diyos. Daghang salamat mga higala sa pagkauban ni kamuntagon. Ang Diyos magapanalangin ka ninyo.